Bukas na ibababa ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kaugnay ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng ICC. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagrally sa harap ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Panawagan nila, desisyon na ng Korte Suprema ang habeas corpus petition para iuwi ng gobyerno si Duterte sa bansa mula sa pagkakadetine sa International Criminal Court o ICC. Bukas naman, inaasahang magbababa na ng desisyon ang ICC Appeals Chamber tungkol sa pagkusyon ng kampo ni Duterte kung may jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Matatandaang noong nakaraang taon, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwesyong ito ni Duterte at sinabing may jurisdiction ng korte sa mga sinasabing krimen na nangyari ng miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Pero inapila ito ng kampo ni Duterte at iginiit na nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Punto ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga common legal representatives ng mga biktima, may mga probisyon sa Rome Statute para sa mga sitwasyong kagaya ng kay Duterte. Yung pinaka-safeguard dyan, yung una, yung nasa Article 127, Paragraph 2 mismo on withdrawal. Kasi ang pag-withdraw po ng isang state ay hindi po nakaka-prejudice, hindi po dapat naka-apekto. Doon po sa tinatawag na any matter already under the consideration of the court. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, na anuman daw ang kalabasan ng kanilang apela, dapat daw tandaan ng mga Pilipino na mismo si Pangulong Marcos sa pamamagitan ng Solicitor General ang nangatwira noong March 2023 na walang jurisdiksyon ang ICC sa tinatawag na war on drugs. Sakaling pagtibay ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, tuloy ang proseso sa ICC laban sa dating Pangulo. Pero kung pumanig ang Appeals Chamber sa depensa sa proseso ng ICC, bibigyan ang Pre-Trial Chamber ng sapat na panahon para magpasya ng susunod na mga hakbang. Dagdag ni Andres, meron pa rin naman daw remedyo ang mga biktima ng war on drugs. Tinukoy niya ang konsepto ng universal jurisdiction. Mayroon pong mga ibang bansa, kagaya po sa Europe at sa West, na mayroon po silang mga batas kung saan krimen pa rin po ang international crimes such as crimes against humanity kahit saan man po ito ginawa. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Laking tuwa ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro nang kamakailan lang nahuli kami lang isang napakailap na nilalang na naninirahan sa kabundukan ng kanilang bayan. Ang tamaraw. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakuhanan sa drone footage na ito ang isang mailap na hayop na naninirahan sa kabundukan ng Santa Cruz Occidental Mindoro. Walang iba kundi ang critically endangered na tamaraw. Ang drone footage kuha ng magsagawa kamakailan ng verification survey sa kabundukan ng Santa Cruz. Ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office, DNR Tamaraw Conservation Program, Mindoro Biodiversity Corridor at Thriving Together with Tamaraw. Taong 2018 pa raw nang huli silang makakita ng bakas ng tamaraw population sa bayan ng Santa Cruz. Ang nakita lamang ng team ng DNR po noon ay bakas ng mga yapa, yung mga hoof marks po. Pero sa ginawa nilang survey sa taong ito, tila pinagbigyan daw sila ng kagubatan. Doon sa ginawang further verification, nakita po natin doon yung tinatawag nilang bulausan o yung wallowing area ng mga tamaraw. Meron ding mga dumi ng tamaraw as indicators. Eventually, doon po nakunan ng drone yung actual sighting na po ng mismong tamaraw. Isa po itong indikasyon na maganda pa po ang ating mga kapaligiran at likas yaman. Dito rin po nakikita yung natural heritage ng Mindoro, lalo na po sa Santa Cruz. Despite climate change and other natural hazards, ay nagpapakita na talagang may katatagan din po. Ang mga tamaraw o Bupalus mindorensis, isang dwarf buffalo na endemic o tanging sa isla ng Mindoro lamang makikita. Para silang malilit na kalabaw, tinatayang nasa 3.5 feet lang ang kanilang taas.
Sila man ang tinuturing na pinakamaliit na buffalo species sa buong mundo, sila pa rin ang may hawak ng titulo bilang largest native land mammal sa Pilipinas. Isa sa mga agaw pansin sa Tamaraw ang kanilang V-shape na mga sungay na ginagamit nilang pandepensa. At alam niyo bang hindi lang mga lalaking Tamaraw ang meron ito? Maging ang mga babaeng Tamaraw kasi may sungay din. Pero hindi tulad ng mga kalabaw at baka, ang mga Tamaraw, mga solitary animals. Hindi nila laging kasama ang kanilang herd o grupo. Madalas sila nag-iisa lang at may sariling teritoryo. Noong 1900, nasa 10,000 pa ang bilang ng mga Tamaraw sa kagubatan ng Mindoro. Pero ngayon, ang estimated na population na lang nila ay between around 200 to 300 in the wild. karamihan sa mga ito matatagpuan sa Mount Iglit Baco National Park sa Occidental Mindoro. Nakadikit man ngayon ang mga Tamaraw sa isla ng Mindoro? Alam niyo ba noong unang panahon may mga Tamaraw ding nabuhay sa isla ng Luzon, pati na sa Kabisayaan? Mahigit 6 na dekada nang nakakaraan na diskubre ng mining engineer na si Michael Armas ng mga buto ng isang tunnel malapit sa Balamban, Cebu. Matapos ang mabusising pag-aaral, napag-alaman nito lamang 2006 na ang mga buto galing sa isang extinct na species ng dwarf buffalo. Ang bagong tuklas na hayop na tinatawag na Bubalus cebuensis. Mas maliit ito ng bahagya kumpara sa Bubalus mindorensis sa Mindoro. Hindi man matiyak ang eksaktong edad nito, tansya ng mga eksperto. Nabuhay ito 10,000 hanggang 100,000 years na ang nakakaraan. Pero posible din daw na mas mabata pa ito. Maliban sa Bubalus cebuensis, may mga fossil teeth at bone fragments mula sa isa pang unidentified na Bubalus species na nahukay sa Cagayan at Pangasinan noong 1957. Maring kamag-anak din daw ito ng mga Tamaraw at nabuhay ang mga ito sa isla ng Luzon noong unang panahon. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hiniling ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga ari-arian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tinanggihan naman ito ang paalam ni Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Nakatutok si Jonathan Anda. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. Gusto namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapa-check up sa Singapore na tinanggihan na ng ombudsman. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe. Bigla siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na. Mula April 20 hanggang May 4, 2026 ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Samantala, tinanong ng media si Remulla kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Cheese Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022, binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs, if they're still existing. They're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements.
of Mr. Madriaga. Jonathan Nandal, Nakatutok, 24 Oras. Emergency! Emergency! Sobrang di nyo kasi kakayanin ang bigating cast ng upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Kilalanin sila sa chika ni Nelson Canlas. High spirits ang ilang Kapuso stars nang magsama-sama kanina at ipinakilala bilang mga magsisiganap sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray. Pagbibidahan ito ni Alden Richards bilang si Dr. Grayson Lozano. Ilalabas sa kwento ang ilang masalimuot na bahagi ng kanyang buhay na sasabay sa kanyang pagiging isang medical practitioner. Bibida rin sina Andrea Torres, Faith Da Silva, Shuvi Etrata at Allen Ansay. Sobrang excited po, especially working with Kuya Alden. So, it's a dream come true and we're just very excited to work with the cast and of course the prod. It's a role na gusto-gusto ko talagang gawin because I've always wanted to become a doctor. So ngayon, as a nurse, Makaka-relate daw sa kwento ang maraming edad. Nabasa ko ngayon yung character ko pala is kabaliktaran ni Kuya Alden. Kapatid niya ako na medyo bibigyan ng problema sa kanya. So medyo magiging ready tayo dyan. Kasi kabaliktaran din talaga ng personality ko. Makakasama rin sina Romnick Sarmenta, Joros Gamboa, Christian Bautista, Christopher Martin, John Lucas at Christopher De Leon. Finally, it's happening and first time namin magkita-kita ng mga kasama ko dito. Of course, I'm very excited. Of course, siyempre makakasama ko ang isa sa mga iniidolo kong artista na si Mr. Christopher De Leon. Finally, for a project, it's been first time namin mag-work together. Hindi lang daw drama ang mapapanood sa medical series. Thriller at suspense din ang pwedeng asahan ng mga Kapuso viewers. Pag-amin pa ni Christopher na challenge siya sa role kahit ilang beses na raw siyang gumanap bilang doktor sa maraming pelikula. Yes, but this one's different, entirely different. Parang medyo may pagka Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I think. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte ang tututukan ng House Justice Committee sa impeachment proceedings bukas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALE ng Bise noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio nasa mahigit 71 milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC. No? So, ibig sabihin, either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayon din si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng Bise mula nang umupo ito sa gobyerno noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinampina si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng Bise at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinampina si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Pinahaharap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng Bise, ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa.
Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may makikita silang iba pang basehan ng probable cause laban sa bise. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow and see the SEC documents in full tomorrow po, I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. Hinihinga namin ang pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinukoy ni dating House Speaker Martin Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw na gumawa ng mga desisyon sa budget. Sa gitna yan ng pagtatanggol niya sa kanyang sarili sa aligasyong siya ang mastermind ng mga umano'y anomalya sa budget. Sabi pa niya, kung merong may command responsibility sa budget, yan daw ay ang ehekutibo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. To those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. Palaban ang mga pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez sa inilabas niyang video message ngayong hapon. Git ni Romualdez, hindi siyang mastermind sa kontrobersya sa budget insertions at flood control projects na yumanig sa bansa nito mga nakalipas na buwan. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. Kung siya raw ang mastermind, dapat daw ang distrito niya sa Tacloban ang pinaka nakinabang. Pero giit niya, wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. Sa kanyang pagtatanggol sa sarili, itinuro naman ni Romualdez sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw gumawa ng mga desisyon ukol sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. Kung meron daw may command responsibility sa katiwalian sa budget at sa implementasyon nito, yun daw ay ang ehekutibo. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Sabi ni Romualdez, hindi na raw siya papayag na maging sangkalan sa katiwalian ng iba. Is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption.
May iniwan din siyang mensahe sa ombudsman na humiling ng whole departure order sa Sandigan Bayan laban kay Romualdez. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Co, pati na ng Palasyo at ang Ombudsman ukol sa mga sinabi ni Romualdez na pinsang buo ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, matindi ang plot twist sa isa sa mga 2026 Physician Licensure Examinee. Wala ang pangalan niya nang ilabas ang listahan ng mga nakapasa. Yung pala, siya ang top-notcher na hindi muna pinangalanan noon. Ang kanyang kwento, tinutukan ni Mark Salazar. Ang top-notcher sa 2026 Physician Licensure Exam, name withheld lang ang nakalagay nung una. Finally, pinangalanan na siya ng Professional Regulation Commission o PRC, si Dr. Erwin Ken Parchaso. They told me the reason why my name was withheld. Sabi nila is mataas lang talaga daw yung pagitan between the first and the second. So they were kinda alarmed. Kumbaga parang ang taas masyado teka muna. Check Yeah. history ba? Ikaw lang ba naka-95? I'm not sure. Ng examination. Hindi ko sure kung ano. So, pero sabi nila is one of the highest naman. Nag-oath taking kanina si Erwin kasama ang mahigit 1,000 iba pang bagong mga doktor. Pero bago ang tagumpay ni Erwin, dumaan muna siya sa lowest point sa pagduda sa sarili at pagsuko. Sa kanyang unang try daw sa licensure exam, sumabay ang balitang magiging tatay na siya habang hindi pa siya handa. During the exam, medyo ang focus ko wala na sa exam. Ang focus ko nasa girlfriend ko na she was pregnant. And then, ayun, hindi namin planado. And then, so yun, I failed. Pero sa kanyang talumpati, sinabi ni Erwin na hindi niya ipagpapalit ang nabuo niyang pamilya sa pagbubuntis ng asawa kapalit ng mailap na lisensya. Sa pangalawang subok, nag-back out siya sa kawalan naman ng kumpiyansa sa sarili. Hindi na ako confident mag-exam kasi parang sa mindset ko as time goes by, parang nakakalimutan ko na yung mga inaaral ko. And then, ayun, so minsan, kausap ko na lang si wife na mag-exam pa ba ako? Ito, ganyan. You're beginning to doubt yourself. Yeah. Confidence mo wala na? Parang wala na. Parang pababa na. Kasi meron yung mga sinasagutan ko mga samplex din noon. Ang bababa nang nakukuha ko. So kahit na nag-aaral ako, parang sabi ko, ano ba tong question na to? Di ko maintindihan. Sa pangatlong subok siya, naniwalang kaya niya. Pero nung lumabas na yung results, wala yung pangalan ko. So, ayun, umiyak ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Minura ko yung top 1 kasi baka ito yung baka mataas yung score niya kaya parang nawala ako sa curve. Natanggal ako, kumbaga. Pero nung Sabado lang, nalaman niyang ang kinaaasaran niyang nameless top 1 ay siya pala. Isang school official nila ang nagbalita sa kanya. And wala akong words kung anong sasabihin ko next sa kanya. What do you mean po? He told me na ganito ganyan, pumasa ka. There was this top 1 na name withheld siya and that's you. Sabi niya sa akin and I was shocked, happy, confused. Roller coaster talaga. Sa kanyang talumpati rin, sabi ni Erwin, 1 dekada ang naging laban at may mga gabing umiiyak siya ng patago. Nahihiya sa iba at sa sarili bilang talunan. Pero sa lahat ng panahon, hindi raw siya iniwan ng asawa na isa ring doktor. He worked hard for it. We saw it. We saw all those sleepless nights. I wake up at night, wala pa siya, nagbabasa pa. Babangon siya maaga, pupunta sa review center. He always shows up. So, he deserves all the recognition he gets.
Wala pang paliwanag ang PRC kung bakit kinailangan nilang i-withhold ang pangalan ni Erwin. Pero sabi ng Philippine Medical Association, mataas nga kasi talaga ang score ni Erwin at hindi naman first time nag-withhold ng resulta ang PRC. They exercise due diligence in checking the papers and verifying yung mga results. They went through with the investigation and turned out it was okay. Sa dulo, para sa benepisyo ng lahat ang karagdagang mga doktor na ito sa ating health system na kulang sa doktor. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.